Maraming mga may gustong mag-alaga ng silintare dahil alam nila na ang silintare ay malakas ang income at ang presyo ay talagang maganda, lalo na kung doon sa panahon na talagang ang panahon ay medyo tagulan. Ang panahon ng silintare ay mula June hanggang January o minsan February. Kaya lang hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin ng panahon dahil nga doon sa kalagayan na nagkakaroon nga po ng lapnos, ng sakit. Doon sa mga nais na matuto o makapagpatuloy ng silintare, nasa tamang proseso at nasa tamang pag-aalaga. Ang silintari po ay ginhawa, napakaginhawa pong halaman, lalong-lalo na nga kung alam natin ang tamang proseso. Ngayon, doon sa mga una kong video na nabanggit ko na roon, yung mga tamang pag-aalaga at tamang proseso. Wala naman kasing ibang maraming kailangang gawin sa silintari para yung lapnos mawala. At saka yun pong lapnos, hindi naman po sakit ng tanang sili yun. Sinasabi lang nilang sakit dahil nandun nga, umaatake nga. Pero yun ay nakukuha doon sa hindi po alam na proseso kung paano aalagaan at kung anong mga gagamitin na mga pangontra o kaya naman ay abono. Kaya po nasasabi na yun ay sakit ng sili. Pero naiiwasan kung tama ang ating magiging proseso. Wala naman dahil karanasan po namin na talaga pong nakapagpapatuloy kami ng silintari. Nagkakaroon din po ng pangilan-ngilan pero hindi po nakakaepekto. Halos talagang matagal ang nagiging buhay ng silintari. Kaya doon sa mga baguhan, mag-observe kayo kung talagang kursunada nyo na mag-alaga ng silintari. At doon naman po sa mga datihan na may mga experience na, lagi ko pong binabanggit na okay na po na hindi naman na mapanoorin ang video na ito dahil mayroon naman po kayong mga kaalaman na. Binabahagi ko lang to doon sa mga kapwa natin farmers na kailangang